Ito guys, magbibigay lang ako ng tips kung paano mag-apply ng electromechanical technician dito sa Middle East. Itong tips guys ay base na rin to sa karanasan ko sa pag-apply ko dito way back 2017. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ang gagawin ninyo pag ini-interview kayo sa posisyon na electromechanical technician. Dito kasi sa Middle East guys, ang pagkakaintindi nila dito, pag electromechanical technician ang a-applyan mo, ang ibig sabihin niyan, makakapagtrabaho ka ng electrical at saka mechanical. Yun ang pagkakaalam nila sa electromechanical technician dito. Bali, dalawa ang bracket nun. May bracket sa sahod sa electrical, may bracket din sa mechanical. Ito guys, base na rin sa experience ko. Gusto ko lang ipamahagi sa inyo. Una guys, ang itatanong sa'yo ng employer, first, introduce yourself. Pag introduce nyo yung self nyo guys, sasabihin mo lang kung ilang taon ka na at kung ilang taon ang experience mo. Like for example, my name is Juan de la Cruz. My age is, sabihin natin 25 or 35. Tapos my experience is 5 years experience. Ganun lang. Ang sa pangalawa guys, must you know both electrical and mechanical job. Dapat alam mo na marunong ka sa electrical at saka sa mechanical job. Ang pangatlo guys, you must know what you written in your resume. Dapat alam mo kung ano nakalagay doon sa resume mo guys. Huwag mong ilagay pag hindi mo alam. Dahil madalas ang employer, doon sila kukuha ng i-cross-examine sa'yo. Doon sila kukuha ng question para i-cross-examine ka. Dapat alam mo kung ano ang nakasulat doon. Ang pang-apat, yung eye contact natin guys, dapat wag natin iwala. At isa pa, kung ano yung tinatanong ng employer, yun din ang isasagot mo. Wala nang iba. Ganun lang, ganun. Ang eye contact mo andun. Tapos kung ano yung tinatanong ng employer, yun din ang isasagot mo. Wala ka nang dapat idagdag. Nothing more, nothing less. Yun lang ang dapat na sasagutin natin. Panglima, if employer asking you how you can convince me that I'm going to hire you, ang isasagot nyo guys, try me for 3 months. Because ang 3 months kasi is probationary period yan. Sabihin mo sa employer, try me for 3 months sir. If my performance is very poor, then send me home back in the Philippines. That's I can guarantee to you. Yun ang dapat mong sabihin guys. Ang pang-anim naman, salary negotiable. Ang sa pag-interview kasi guys, salary negotiable. Sasabihin sa'yo, how much I can offer you. Dapat alam mo, bago ka mag-apply sa Middle East, alam mo na ang currency kung magkano ang palitan. Dapat hindi ka lugi. Kasi negotiable ang salary pag ini-interview ka. Dapat hindi ka lugi. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Na itansyahin mo kung magkano ang palitan. Tapos, yun, pag hindi ka nalugi. Kasi negotiable kasi yan eh. Kumbaga bargaining yung price ng skill natin. Kung mag-offer siya ng mababa, hindi mo nagustuhan, taasan mo. Ganun. Hanggang magpang-abot kayo sa gusto niyong dalawa na hindi ka lugi. Yun ang dapat na sundin natin guys. Yan ay mga tips ito guys, base na rin sa aking karanasan. Sana guys, nakatulong ito sa inyo, lalo na sa mga gusto mag-apply papunta dito sa Middle East as electromechanical technician. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.